Alam niyo mga kaibigan, matindi po itong sinasabi ni Mayor Magalong ng Baguio City, retired police, retired general na police. Ito sinasabi niyang 30-30-30 scheme sa pondo at korupsyon daw ito. Matindi ano ha? Bakit kaya hindi daling sa korte itong isyong ito kung meron talagang ebidensya? Sino kaya ang nasa likod ni Magalong at bakit tuloy-tuloy ang kanyang mga expose tungkol dito sa ayuda? Alam niyo ang ayuda, matagal na itong programa. Panahon pa ni Gloria, panahon ni Aquino, panahon ni Duterte, ngayon itinuloy ng Marcos administration. Pero napakatindi po ng mga akusasyon nitong mayor ng Baguio City. Kung anong lamig sa Baguio City ngayong panahon ito, gano'n namang kainit ang kanyang mga akusasyon laban sa mga congressman, laban sa nasa likod ng ayuda. Pakinggan po ninyo itong interview ng UNTV, isa sa mga news organization lehitimo dito sa ating bansa. Salamat sa UNTV dahil kayo po ang nagpalabas nitong interview ito. At sa inyo pong pagpapahintulot, akin lang ipaparinig ito dahil ito naman ay lehitimong balita, hindi fake news, at ang channel na ito ay naniniwala sa mga expose din at ginagawa ng UNTV News. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ano yung 30-30-30? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30 million, 90 million lahat yun. 30 million AIX or AKAP, 30 million na MAIT, and 30 million na tupad. Ito ang bagong ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa umano'y anomalya sa ayuda ng pamahalaan na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Can you just imagine? Ganun kalaki. 90 million. Kaya pala, no wonder, ang daming nagbo-volunteer to sponsor yung host yung sortie. Kasi nga yung ganun kalaking incentive nila. Dagdag pa ng alkalde na may ibang mamabatas na walang limitasyon ang nakukulimbat sa ayuda. Nalaman ko rin pala na may mga entitled na mga congressmen na congresswomen na halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Nakakalungkot. Ganun din yung kanilang mga MAIP at yung mga tupad funds, unlimited, halos unlimited. Ayon pa kay Magalong, hindi lang basta porsyento ang nakukuha ng mga korap na mamambabatas sa pag-host nila ng payout ng mga ayuda. Di ba corruption yun na paano mo nadi-disburse yung ganun na easily? Kaya mong i-disburse yung ganun? Tapos ang nakakalungkot nga nito because unlimited yung funds nila. So in short, yung mga ninakaw nila sa porsyento nila at yung mga nakuha pa nila sa profit dahil sila na yung contractor at sila pa yung supplier, hindi pa pala nila na ilalabas. Intact pa yun. Dahil ang ipinapamigay na lang nila muna itong mga ayuda na nakukuha nila. Ibinunyag din ng alkalde na maging sa Medical Assistance to Indigent Patients o MAIP ay may nakapaloob na korupsyon. Yung MAIP pa pala, meron pang anomaly dyan. Yung ibang MAIP na pondo, ang ginagawa nilang medical mission, yung funding na yan. At doon sa medical mission na yan, i-jack up nila yung price ng medicine at yung services nila para may rebate na ibabalik doon sa politiko. Ikinadismaya ni Mayor Magalong ang Hindi po biro yung mga ini-expose na yan ni Mayor Magalong, retired general ng PNP ng Baguio City. So, ang siguro, dapat mag-imbestiga rito at maglabas ng mga dokumento ay ang Commission on Audit. COA, gising naman kayo. Kasi ang COA, kayo ang mayroong mandate under the law na magbantay ng pera ng bayan. Kung totoo yung sinasabi ni Magalong na mga congressman at congresswoman involved dito sa korupsyon na ito, scheme na ito, 30-30-30 scheme. So, 30 yan. 90 million. At ang kumikita raw dito yung, kaya daw nag-aagawan na maging host ng sortie. Ibig sabihin yung halimbawa, ang speaker o kongreso ay magdadala, pupunta sa isang probinsya. Yung congressman na sakop yung distrito o yung lugar, probinsya o region, yun daw ang makikinabang na malaki. Grabe yung akusasyon na yan. Parang pinaparty-party nila. Yung ayuda, yung short na tinatawag,
at saka ho yung tupad. Tatlo yung pinanggagalingan ng pondo. Pati yung tungkol sa medical mission daw, may commission pa rin. Aba, hindi ho biro ito. Pera ito ng mamamayang Pilipino. At kung totoo itong ginagawang ito, may pananagutan dito si House Speaker Martin Romualdez. At yung lahat ng mga congressman na posibleng nakita, kumita at nakinabang dito. Di ba? Wala namang ibang pwede mag-imbestiga rito kung hindi ang COA. Ang Kongreso, paano mag-iimbestiga kung sarili nila ang iimbestiga nila? Pag Senado nag-imbestiga rito, sasabihin, siraan ito, paninira lang, silipan lang. So, ang lehitimo na dapat ay maglabas ng record, kung mayroong record, ay ang COA. I-audit nila yung AKAP program. I-audit nila yung TUPAD program. I-audit nila yung medical mission dahil hindi pinagkakakitaan din. Matindi po itong sinasabi ni Mayor Magalong, ang respetadong retired general at mayor nga po ng Baguio City. Hindi ho, walang allegation walang direktahan na kumikita at pinagkakakitaan daw, yun ang pagkakasabi niya. May pagkalaibilos nga yung sinasabi niya. Pero in-interview siya ng UNTV. At ito, pinarinig ko sa inyo dahil mayroong pinanggalingan para hindi maging fake news at hindi naman tayo gagamit ng fake news. Yung paratang ni Magalong, yung detalyadong sinasabi, dapat yan sagutin ng Kongreso. Speaker Martin Romualdez, totoo ba yung akusasyong yan ni Magalong? Kung totoo yan, ay may pananagutan ka. Kung hindi, magpaliwanag ka. Okay? At isa pang tanong, sino nga ba? Ito bang ginagawa ni Magalong na ito, mag-isa niya na paninindigan at paniniwala o merong nasa likod ng isong ito para sirain ang Kongreso at ang gobyerno? Kasi yung AKAP program, TUPAD program, national program yan Diba? Ito rin ba ang dahilan kung bakit binito ng Pangulo yung AKAP program na yan? Inalis dun sa kapangyarihan ng Kongreso at ng mga politiko, inilipat sa office ng Department of Social Welfare Development, DSWD, o iba pang departamento under ng Executive Department. Di ba yan ang ginawa dyan? Maraming binito ang Pangulo. Hindi lang yung AKAP na yan. Pati yung insertion, isiningit. So, sino ba ang nasa likod ng insertion? Mga politiko rin na congressman, senador. Diba? Kaya dapat magpaliwanag dito ang Senate President at House Speaker doon sa insertion na binito ng Pangulo, isiningit na pondo. Ito naman, AKAP, TUPAD, meron din palang anomalya. Ano ba ito? Wala nang katapusan ng alleged corruption. Pera ng bayan ito. Mamamayang Pilipino ang complainant dito. Mamamayang Pilipino may-ari ng pera. Bakit wala na bang katapusan itong ganito? So sana ito hindi palampasin ni Pangulong Marcos. Hindi sapat, Mr. President, na ibinito mo o inilipat mo yung authority kung sino magpapatupad ditong AKAP at TUPAD program. Dapat yung nakaraang mga taon, nakaraang mga programang yan, dapat alamin at papanagutin kung sino ang nakinabang dito. Paalakihan ng komisyon paalakihan ng kaarapalan yung partihan ng pera Walang resibo kasi yan cash yan na binibigay. Wow! So hanggang saan level ang nakinabang dito? Mula ba speaker hanggang congressman? Yung bang mayor, governor o local executive umabot din sa pakinabang dito? Hindi ho biro yan. Hindi naman chismoso ang pagkakakilala ko diyan kay Magalong. Maaaring may pinanghuhugutan yan. Maaaring meron ding nasa likod na kung sino ang nag-uutos kay Magalong na gawin itong expose na ito against corruption sa gobyerno. Hindi biro. So ano inyong comment dyan? Ano inyong masasabi dyan? Dapat bang managot si speaker dito? Dapat panagutin ng mga congressman na identify na nagkaroon ng ganyang klaseng programa sa kanilang mga distrito. Wow! Nagamit at ginamit for election yan. Please like, share para makarating po sa kinaukulan sa mamayang Pilipino sa buong mundo itong mga nangyayari. Lagi ko naman sinasabi, kailangan managot at wala tayong pagtatakpan kapag pera ng bayan at pang-aabuso na kung sino man sa ating mamamayan at sa batas at sa pera na pag-aari ng mga Pilipino. Kaya paki-like po ninyo, paki-share po ninyo ang mga bidyong ito, ang bidyong ito.